kahit nag-i-snow, hindi tayo papipigil. Tayo ay mag-camping! Really pretty. Nice place. Hello at mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayon tayo ay ano pa nga ba, kahit nag-i-snow, hindi tayo papipigil. Tayo ay mag-camping! Andito tayo ngayon sa storage. At sa mga bagong viewers, papakita ko po sa inyo. Yan ang storage. Yan. At, ayan. At wet snow ito, ipapakita ko po sa mga hindi pa nakaka-experience ng kung ano ba ang wet snow. Kapag wet snow, ayan, maaano mo kagad, masishape mo siya agad. Kasi marami siyang moisture. Napakabilis gumawa ng snowman. Pero syempre, hindi tayo gagawa ng snowman ngayon. Hindi maganda ang wet snow kasi sobrang lamig niya. Maraming moisture na dumidikit. Malamig talaga. Nilalamig yung bibig ko. So sabi ni Moshi, huwag na raw akong lumabas. Pero gusto ko kayong batiin. Pasok na tayo sa loob. So ngayon si Lincoln. Naku, nadikit na ni Moshi yung RV. Mag-umpisa na tayong mag-drive. March 13 ngayon. At March break na. Yay! Tuwang-tuwa si Cookie. Ayan ang pinaka-paboritong panahon ni Cookie, ang March break. Hala, Cookie, bakit? Gumalaw ka naman, Cookie, para makita nilang totoo ka. Parang hindi totoo si Cookie. Ngumiti ka naman, Cookie. Nasa camera ka, ngiti ka. Pakita mo sa kanila yung maganda mong ngiti. Sige na. Pakita mo na yung maganda mong ngiti. Pakita mo yung maganda mong ngiti, okay? So, ready na sa March break. Nagpunta kami dito last week kasi yung mga bedding tinanggal ko, tapos pinalitan ko. Yung mga ibang dadalhin namin kasi 10 araw na camping siya eh. 10 araw na camping siya. So, yung mga dadalhin, yung iba namin mga dadalhin, yun nga, tinanggal ko yung bedding para malabhan, yung mga pula ng unan. Kasi huli naming camping ay November pa, di ba? So, tinanggal ko silang lahat. Pagkatapos yung mga paper plate, yung mga paper cups, paper bowls para hindi na maghuhugas. Dinala ko na rin siya dito. Yung mga ibang mga dilata, dinala ko na rin kasi mahirap kapag isang bitbitan na lang siya. Mahirap pag isang bitbitan lang siya. Talaga naman parang antok na antok talaga si Cookie. At sa isang saglit lang ay magdadrive na tayo. At eto nga po, simula na tayo ng ating biyahe patungo sa Pinery Provincial Park at inabutan talaga kami ng matinding snowstorm. At madilim na siya ng mga oras na to
at mamaya ay lalo pang mas didilim. Matindi talaga ang snowstorm nung mga oras na bumiyahe kami. Parang nung nag-camping kami ng Thanksgiving nung pumunta kami ng USA. Yang araw na yan ay March 13. Katakot. Friday the 13th. After ng work ni Moshi, dumiretso na kami sa camping. So, ang ginawa naming preparation, tulad ng nasabi ko kanina, ay dahil mahabang araw siya ng camping, dinala na namin yung mga dapat namin, mga pagkain, mga delata, mga paper cups, paper plate ahead of time para hindi siya magkukonsume ng maraming time sa araw na pag-alis namin. Para pag tapos ng work ni Mushi, diretso na lang kami sa RV, tapos kakabitin na lang yung RV, tapos aalis na kami. Yun. At sa nakikita nyo ngayon, ito yung tinatawag na country driving. Walang bahay, magkabilaan, at pananiman lang talaga siya. Ang country driving kapag may winter storm, pag winter storm na may halong windstorm, o kahit winter storm lang siya o ulan, ay sobrang grabing napakadelikado. Kasi akala mo nasa kalsada ka na, nasa kalsada ka pa rin, yung pala nasa bangin ka na. Kasi ang country driving sa mga hindi pa po nakaka-experience, lalo na pag may yelo, pumapantay yung yelo doon mismo sa area kung saan ka nagda-drive, kaya akala mo may kalsada pa siya. Pero wala na pala siya, mahulog ka na dyan. Ganon siya kadelikado. At syempre, sa mga ganitong sitwasyon, wala ka ng ibang gagawin, kundi magdasal talaga at ibigay sa Diyos lahat ng nararamdaman mong takot at humingi ng tulong, nagabayan yung nagmamaneho para makarating ng maayos at ligtas sa patutunguhan. At yan, makikita nyo ay may mga dumadaang truck. So sa mga hindi pa po nakaka-experience, kapag may winter storm, tapos merong windstorm na kasama, at may dumaang truck, ang feeling niya sa loob ng sasakyan ay para kang inaalog. May may great force na nangyayari kapag dumaan sila. So, meron po akong natuklasan sa ginagamit kong pang video na camera. Ang gamit ko kasi ay Samsung Galaxy S24. Bigay siya sa akin ng asawa ko. Hindi ko pa talaga siya nagagamit yung fully night mode na madilim talaga sa labas. So, nung mga oras na to ay sobrang grabing dilim na talaga na poor visibility. Sabi ko nga sa kanila, lalo na tong mga yung eto mismong kuha na to. So, nakahawak ko yung cellphone ko. Wala na talagang makita yung driver niyan, si Mushi, sa mga oras na yan. Buti na lang, may truck sa harap namin. Nagiiwan siya ng bakas. Pero, nagulat talaga ako. Sabi ko nga sa mga anak ko, yung mga anak ko hindi rin makapaniwala. Pag tumingin ka sa kotse, nakatingin ka sa unahan, wala kang makita. Pero pag tinignan mo yung cellphone, nakikita talaga yung paligid. Nakakamangha siya, talagang namangha kami ng mga oras na yon. So, eto pala, naging review na talaga. yung kwento ko na voice over ko, naging review na siya.
So, eto pala, may part din kung saan parang pang last day na ng camping namin na bumalik si Mushi sa campground. Tapos gabi na nun, nagulat ako nung nalipat ko na yung video dito sa Mac. Tapos nakita ko, ang linaw niya palang pang vlog sa gabi. Yung Samsung. Malinaw talaga siyang not unless talaga na 100% darkness. Kasi nung mga oras na to, syempre may liwanag yung unahan ng sasakyan. Tapos yung RV may liwanag din, pero iba yung napipick up niyang liwanag. So, yun, na-share ko lang po na kung titignan sa camera, may malawak, may makikita nakikita natin na malinaw ngayon yung kalsada. Pero in person, nung mga oras na to, halos wala talaga kaming makita. So iba yung liwanag at super clear yung napipick up ng camera compared sa hindi ka nakatingin sa camera, nakatingin ka lang sa labas ng sasakyan. Anyways, gusto ko rin pong ma-share sa mga hindi pa nakaka-experience bakit napakahirap ng winter driving, lalo na syempre sa mga driver. Bakit siya nagiging poor visibility? So nakikita niyo po tong mga specks ng snow, yung humahampas sa kotse. Sa mga hindi pa po nakaka-experience, in real life, isipin niyo na lang na inaatake kayo ng milyong-milyong lamok o insekto. Siya lang ang makikita mo. Kung nakatingin ka sa harap ng kotse, siya lang talaga ang makikita mo. Tapos naman, kung tumingin ka naman sa gilid ng kotse mo, siya pa rin ang makikita mo. Tabon na tabon talaga yung visibility. Siya lang talaga ang makikita mo. At lalo na yan, palakas na ng palakas ang hampas. At pag nagda-drive ka naman at yan ang nangyayari, yung winter storm, nag-snow ng malakas, nakaka-strain siya ng mata. Kasi siya lang talaga yung wala ka ng ibang makikita kundi siya lang talaga. At sa inyo pong nakikita, yung hampas ng snow ay umiiba-iba rin ang direksyon. Nung mga oras na yan ay sobrang grabing lakas talaga ng hangin. Bawat segundo, parang merong nagyuyug-yug ng sasakyan. Kaya yung nagmamaneho kapag ganito pong sitwasyon, ay constantly kailangang i-adjust yung manubela. Kailangan walang distraction at sobrang focus talaga. Alam mo yon, yung napakahaba po ng aming binayahe. Pero sa mga oras na to, hindi nakikipagkwentuhan yung asawa ko. Nakafocus lang talaga siya sa dadaanan namin. Although, tulad po ng nabanggit ko, sa camera, ang linaw talaga niya tignan. Nakikita mo talaga yung buong kalsada. Pero in person, wala ka na talagang makita. Talagang para kang nagmamaneho na bulag. Sinusundan mo na lang yung instinct mo. At sobrang focus ka talaga. Kaya nakaka-strain siya ng mata. At sa mga hindi pa po nakaka-experience ng winter driving o winter storm driving, isa rin po sa dahilan kung bakit siya napakadelikado ay dahil kung ikaw, alimbawa, na huminto yung sasakyan, nasiraan ka, o nag-swirl yung sasakyan at nasa gilid ka na lang ng kalsada, huminto yung sasakyan, hindi na umaandar, ito pong negative na to ay nakamamatay. Kaya kailangan sa mga nakatira sa malalamig na lugar, laging may emergency kit sa loob ng kotse
para sa mga ganitong oras na naghihintay ka ng tulong kahit sabihin mong meron pang 911. Ang kailangan mong isipin, gaano kabilis ang tulong darating sa'yo sa ganitong sitwasyon. At isa rin pong dahilan ng pagiging delikado ng kalsada, madulas, yung black ice. Pero fortunately, hindi, iba-iba kasi po ng uri yung snow eh. Etong snow na to, hindi naman siya madulas. Constantly tinatabunan niya lang yung kalsada. Ayan, nakikita niyo po yung matinding hampas ng hangin. Sobrang na-amaze talaga. Hanggang ngayon, nag-e-edit ako. Na-amaze talaga ako kung papaano na-capture nung camera yung, tawag dito, yung matinding linaw. Na-capture talaga siya ng camera. Ayan, nakita nyo kanina matinding hampas ng hangin. Sobrang yugyog. Talagang matindi ang inabot naming pagdadrive dito. At mabuti na lang, wala talaga kami sa highway. Yan, nakikita niyo po. Nung yan ay humampas sa unahan namin ng mga oras na yon, para ka na talagang naka-blindfold. Wala ka nang makita. Pero again, na-amaze po talaga ako sa quality nung camera. The best talaga siya. Anyways, yun nga po, yan ang mga kahirapan sa pagdadrive sa snowstorm. Poor visibility, pag nasiraan ka sa gilid, halimbawa huminto na lang yung kotse mo, iisipin mo gaano katagal, darating sa'yo yung tulong, kailangan meron kang emergency kit, o kaya naman maaari kang mahulog sa gilid ng kalsada, yun ay mas mahirap, mas matindi. At kung inyo pong tatanungin, bakit kayo sumuong sa ganitong sitwasyon? Anyway, ayan, pagmasdan po muna natin to. So nakikita nyo po, in person talaga, ito yung nabanggit ko, para ka nang magdadrive ng may blindfold. Lalo na kapag dumadaan yung kanina yung matinding usok na hampas ng snowstorm. So bakit kami nagdadrive ng ganitong sitwasyon? Sa mga matagal na pong viewers, nakikita nila yan na mahaba talaga ang tag-snow dito sa Canada. Sa mga bago pong viewers, kasi dito sa lugar namin, Nobyembre pa lang ay bumabagsak na ang snow. Tapos ang huling snow namin ay April. Meron po akong playlist, Snow Series. Grabe po ako magpala ng snow. So, ang tag-araw po na ang pinaka-summer namin ay 2 buwan lang talaga. July and August, yun yung pinaka-mainit na buwan namin. After nun, wala na talaga. So, parang ganito rin po siya kung iisipin. Kapag kahit may snowstorm, maraming tao pa rin ang pumapasok sa trabaho. Ganitong nakikita niyong sitwasyon. May pasok, bukas pa rin ng mga restaurant, ang mall. At yun nga po, sa mga hindi pa po nakaka-experience ng snowstorm at sa mga bago pong viewers dito po sa amin, ay kahit may snowstorm, tuloy ang buhay. Lalo na napakahaba nitong snowstorm. Pero ang pagtungtong po sa amin ng March, naghahati na yung may konting ulan, may snow, may ulan. Hindi siya stable, lalamig yung weather, may konting init. Pero para po sa amin, pag sinabi kong init, mainit yon kasi nanggaling kami sa matinding lamig. Pero kung nanggaling ka sa tropical country at naranasan mo first time, yung sinasabi kong init na mula sa winter, malamig, magiging malamig yon para sa'yo. Yun po. So, makikita nyo, sundan nyo po ang tuloy na video o ang next episode para maabangan nyo rin kung anong magiging weather at makikita nyo kung ano yung sinasabi ko.
At yun po, kaya every March ay nagka-camping po talaga kami kasi siya yung season na mag-iiba-iba. May konting ulan, may konting init, may snow, lahat masasaksihan mo. Hindi lang yung pagka-camping ang exciting, pati yung weather nagiging exciting din siya. At naging tradisyon na po namin na huminto at bumili ng pizza. At finally, andito na po kami sa Pinery Provincial Park. Nandito na kami sa campground. At sobrang nagulat kami. Wala yung winter storm na hinarap namin. Pero sobrang grabing matindi talaga ang hangin. Ang matindi ng mga oras na to ay yung windstorm, para siyang ipo-ipo. Salamat sa Diyos at nakarating kami ng maayos at ligtas. Thank you, Lord. At eto na nga, tapos na kanina. So, dumaan kami sa matinding snowstorm. At pagdating dito, hindi ganun kagrabe yung snow. Pero, grabe talaga yung windstorm. Matinding grabe talaga siya. Yung mga bata, katutulog lang. At ang baby, nakikita ba siya? Ayun yung baby. At mag-good night na po ako sa inyo. At we'll see. Manonood pala kami ni Mushi ng movie. Ito ay lumang-lumang movie. And we'll see you tomorrow.